nadaraanan na ng light vehicles ang Puliat Bridge 2 sa Congressional Avenue sa Quezon City. At kasunod yan ng nangyaring sunog sa lugar. Para sa update live dyan ngayon, ang ating traffic, Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, ano na po ba ang inabutan mo dyan? Good morning, Tito Mondi! Yes, Maui! Good morning, good morning! Team Commute na nagdadalawang isip kung papasok ngayong Lunes. Ay, gising po, Lunes pa lang. Kaway-kaway, sabay. Hey, maulan dito, Maui. At ito nga, good news po natin. Itong Puliat Bridge to natin, bukas na po ang kanilang daanan, yung dalawang lane, westbound at eastbound. Pero ito, nakaabutan namin, kapapark pa lang namin sasakyan. Ito, pita natin agad. Sabi nga dito sa ating, i-report sana natin, na bawal po muna rito yung mga mabibigat o malaking sasakyan like yung bus at truck. Ito makikita nyo po yan, ito nakikita nyo po sa screen. Kaninang alas 5 nga, nabutan po natin itong bus na biyahe pong Cabanatuan. Sumabit po yung metal height barrier, yung vertical clearance limiter nila dahil nga para bumaksak at humara nga po itong metal frame sa kalsada. Kita nyo, ayan, pakita natin ito sa may kalimang side. Bumigay po at bumaksak na itong metal height limiter na ngayon po nakahambalang na siya sa gilid ng kalsada na dapat sana itong lanes na to bukas sana sa lahat ng manggagaling sa Muñoz. Pero ngayon na-occupy niya mga 1, 2 lanes po siya kaya ayan, magkukos yan ng traffic. Yung ibang bahagi po ng vertical clearance limiter naman nakasandal na rin po sa gilid ng bus habang napunit na rin po yung tarpaulin na nagsisilbi buong babala sa mga motorista. Kanina rin nakita rin natin na sinusubukan ng driver na tanggalin nung umakyat po siya dyan sa bus para tanggalin yung sumabit pero hindi niya kakayanin kasi sa magkabila may mga frame na bracket na nakakabit po. Tapos kanina rin dito Maui may nag-assist po hanggat ngayon na taga-Traffic and Transport Management Department o TTMD ng Quezon City. Kwento ng taga-TTMD, inawat nga raw po sa pamamagitan ng pagkaway pero hindi huminto yung driver hanggang sa ayun nga sumabit yung vertical clearance limiter. Tapos nung nakausap natin yung driver, kanina tinatry natin na makausap natin ngayong live pero na tumanggi. Ang sabi niya, wala raw siyang idea na bawal nga dumaan yung bus dito sa Puliat Bridge 2. Kaya naman, yung mga pasero naman natin ng bus, nagsibabaan na at sinundo na raw sila ng bagong bus. Pero doon ang banda sa may Muñoz, doon sa may overpass, para po doon sila na sumakay papuntang Cabanatuan. Tapos dito, Maui, pinapakita talaga na importante na sumunod tayo. Kapag may mga ganong babala, huwag na po nating ipilit. So, pakita natin mabilis lang talaga yung actual dito. So pag may mga ganong vertical clearance na announcement, huwag na po natin ipilit. Kasi totoo, Maui, no, kapag malayo ka, medyo akala mo na makakalkula mo na parang kasya pa yung, yung bubong dito tama. Pero talagang sabi nga nila doon pa lang sinasabi nila na bawal pumasok yung mga malalaking sasakyan gaya nga nitong bus at truck. At mamaya-maya, ito nakikita rin natin, ayan, wala na pong pasahero. At doon nga sa bandang kanto ng, ito yung mga galing Muñoz na yan, susubukan na rin lang iharang muna yung mga barrier para maayos po muna itong problema dito. At habang hinihintay po yung investigador natin, at ito na yata, meron na bang, ayan. So may mga ilang pinalulusot na sila. Ito talagang, ito ang bigat nito, bato, makapal yung konkreto nito, pero umano pa rin. Tapos ito yung kaninang sinusubukan na metal. Ang linaw dito, pakita natin, speed limit 20 kilometers per hour. Pero sabi nga nung kanina nakausap natin na truck enforcer ng QC, mabilis raw. Tumigil nga lang. Kami narinig mismo namin yung salpok talaga. Saka napating anong meron yun, sumabit na pala. Kaya yan, ito hinintay lang natin yung investigador para kung ano yung pwedeng ikaso dito sa bus company natin. So again mga kapatid po, pag sinabi pong bawal pong dumaan para hindi po tayo magkaroon ng aberya at hindi natin po maantala yung mga biyahe ng iba po nating mga kapwa motorista. Yan muna natin live update. Maingat po tayo sa biyahe. Monday na Monday! Balik sa inyo, Maui. Tito Mondi, maraming salamat sa paalala nyo at yun nga sa mga bus, trucks, ingat po kayo sa mga signage, baka sumabit po. Tito Mondi, balikan ka namin mamaya. Thank you. Nagsisimula na pong bumigat ang trapiko sa EDSA Muñoz ngayong maulang Monday morning. Kaya naman, commute-stahan na. Kasama ang ating traffic, Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, marami na bang mga commuter at sasakyan dyan ngayong umaga? Yes, Maui! Ito na, Team Commute, nakigising lang. Kaway-kaway, sabay, eh. Medyo bagong mission natin. Ito na, Maui.
Keep traffic update, pakita natin. Ito sa northbound natin. Ayan, kita na, mabilisan na, dire-diretso na. Ito, makita nyo, line to moderate yung traffic natin. Ito yung northbound natin. Pero sa bandang outermost lane, medyo nagkakaroon na ng build-up ng mga sasakyan kasi sila yung makakanan papuntang Congressional Avenue. So far, yan, maluwag. Pero, pag pinilit natin dito, ayan, makikita nyo, yun, dito na nag-iipon yung mga sasakyan. Oh. Ganyan, grabe yung traffic dito. Tapos, itong mga galing dun sa kanan right side na yan. Ito is, I think, na yung kanina natin na nabutan na bus, pero may traffic lights lang. Pero dito, heavy na yung traffic natin, bumper to bumper na yung situation. Yan yung mga kapatid natin na pupunta pa Mindanao, Visayas Avenue, Tandang Sorat, Luzon Avenue. May mga nag-U-turn pa, kaya dumadagdag sa volume ng mga sasakyan. Tapos dito sa left side naman natin, pakita natin, maluwag, Maui, maluwag. Ito yung mapapuntang Roosevelt going to Quezon Avenue. At ito naman, yan, kita yung moving naman. Ito yung pa-southbound natin. Nakita nyo naman, ang luwag-luwag. Pero doon sa bendang dulo na yan, ayan, malaki pa rin yung volume pero moving naman kaya okay pa rin tayong bumiyay. At ito nga, yung nakikita natin na carousel bus station natin dito, kanina nung mga bandang 6:30, 7 o'clock, mga 10, mga himigit 10 EDSA carousel bus yung mga nakita. Pero ngayon mga 1, 2, 3, mga 4 na lang na carousel bus station, carousel bus yung bumabiyahe dito. Pero nung inurasan ka nga namin, mga wala pang 1 minute, meron ng interval yung mga bus tapos sasakay. Pero kanina, mapapansin nyo, yung dalawang bus na magkasunod, pinapasakay na ng mga conductor tsaka ng dispatcher para nga sigurado na hindi maulanan yung mga kapatid natin na pasahero. Tapos, alam nyo na ba, na eto na, quick biyahe tayo. Ang alam nyo ba na itong Muñoz ay kilala na ngayon bilang Fernando Po Jr. Avenue dahil nasa gitna siya ng EDSA North Avenue at Quezon Avenue. Ang estimate natin 15,000 to 25,000 na sasakyan ang dumadaan. At nandito rin sa likod natin yung LRT1, pakita natin LRT1 FPJ station na may trend. Kada 15 minutes ang equivalent na ay 60 to 80 na arrivals departure per day. At alam nyo, ba't tinawag tong Muñoz? Yung Muñoz kasi dito, sikat yung Muñoz Market. Nung bata ko, dito mamalagi yung nanay ko. At dahil nga, ito na yung pinaka-landmark na tumatak sa mga taga rito, kaya tinawag siya Muñoz Market. Pero, naging FPJ Avenue siya dahil na rin sa Republic Act 11608 bilang parangal sa King of Filipino Movies na si FPJ dahil ito ang kanyang ancestral home, lalo na noong bata pa siya. O, di ba? At Monday ngayon, kahit umuulan, tuloy po ang coding 1 at 2. Yan muna natin. Live update mula dito sa EDSA Muñoz. Balik sa inyo, Maui. Ayan na nga! Maraming salamat sa update, Tito Mondi Lopez. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.